Aha? Ba't may bahay dito sa lupa ko? Sinong may sabing magpagawa kayo ng bahay dito? Di ba ito kay ate bibilin? Aha, ito ay nabili ng aking ina. At itong lupang ito ay ipagmay-ari ko na ngayon. Bakit? At dito kayo nagtayo ng bahay? Kasi nakausap ko po si ate bibilin. Okay, nasaan ang ate bibilin mong sinasabi? Ay, sabi naman niya okay lang naman na. Hindi pwede ito. Pwede itong patanggal bukas na bukas. Dahil ang lupang ito ay aking pagmamay-ari na nasa akin ang papel. Problema na naman to. Sabi niya, malinis tong lupa na to. So magandang umaga mga kababayan at nandito ulit kami kina ate bibilin na bahay. So yun po ay gagawin naman namin ngayon ang kusina niya. So yung nakikita niyo po ay primer pa lang. At ipinturahan po natin mamaya pagkatapos po ng kusina para sabay-sabay na. So paprimer ko muna bago pinturahan ng kulay green. Ayan. Pang 5th day na po namin tong ginagawa. Yun nga po, may kalakihan po itong bahay na to. At saktong-sakto po sa kanilang mag-ina. Tara, gawin po muna yung bahay ni ate Bebelin para matapos na. Nagsimula na nga akong haluin ng pintura at nilagyan ko na nga rin ng thinner. Sabay halo-halo lang hanggang sa hindi na ganun kalapot ng pintura. At syempre, isa nga rin talaga ito sa mga trabaho ko kapag mayroon pa bahay. Parang habang busy si Tate Rene ay umuusad ang trabaho namin at matapos din agad. Sa unang pahid nga ng pintura ay pwede na. Pero yun nga, kailangan pangalawahan para mas lumabas ang totoong kulay at ganda nito. At sa tuwing may dumadaan nga hindi pwedeng hindi titingin. At mapapasabi ng ang ganda ng bahay ni ate Bebelin. Shoutout po sa lahat ng dumadaan sa harapan ni ate Bebelin. At ano nga pala ang ginagawa ni Tate Rene, ang banggirahan noong kusina ni ate Bebelin. At pagtapos ko nga magpintura, tumulong nga muna ako para may tagahawak ng kahoy habang pinapakawaan ito. At maya-maya lang ay naglagay na ng plywood matapos sukatan. Hindi nga nahagip si ate Bebelin at napapasabi na lang na ang cute pala niyan. Maya-maya nga lang umalis na si ate Bebelin. Bale may pupuntahan raw ng meeting. At may binili na lang sa amin na meron raw siya niluto na nasa kusina niya para sa tanghalian namin. Pero sabi ko nga kay ate Bebelin na meron din kami pagkain na kukunin sa bahay. Ngunit sabi ni ate wag nang umuwi at dito na lang kumain. So since may point din si ate dahil sa napakalayo rin at matagal na biyahe, hindi na ako tumuloy. At kinuha ko na nga yung pagkain na binigay sa amin. At talagang saktong-sakto nga ang combination ni ate Bebelin, munggo at tuyo. Pagkaganda rin nga naman ng ulam ay paparami ang kain at talagang sumasabay sa init ng panahon ng sabaw ng munggo. After nga namin kumain, nagpahinga lang ng kaunti at sumabak na nga ulit sa trabaho. Sinimulan na nga rin ang paglalagay ng pinto at akin na rin pininturahan ito. Para nga mamaya, pwede na nilang tulugan ito. Ika nga ni ate Bebelin, excited na raw siyang ayusin ang loob ng bahay niya. Aba nga naman, kahit sino po siguro magkameron ng bagong bahay, ganun din po maramdaman kay ate Bebelin. Pero yun nga, miss ko rin sa paggawa dito yung meriendang hinahain sa amin. Talaga naman pong araw-araw mayroong pinapatikim sa aming lamang lupa. Kwento nga niya na kahit ganito ang buhay nila, hindi pa rin nakakalimutan mag-share sa iba. Although wala rin daw siya, pero kung may pwede siyang ibigay, ay hindi niya ipagdadamot. At after nga matuyo ang pintura, akin ang pinadalawahan nito. Aba, tumitingkad na talaga ang kulay. At bukod nga rito, titibay na rin kahit papano ang plywood. Kasunod na nga rin ito ang paglagay ng bintana. Bali nga pinako na lang namin ang bawat bintana at lalagyan na lang ng stand para hindi bumaba. At ganito nga pala magiging design ng isang bintana sa may kusina. Bali nilagyan na lang namin ng kawayan at agad ko din itong pininturahan. At sinunod na nga namin ang higaan nila dahil ang pinakanghigaan nila sa kabilang bahay ay sira na rin. Kaya napagdesisyon na lang na gawan sila ng bago at dito na rin sa loob gagawin.
para hindi na mahirap maglagay mamaya at saktong-sakto ang laki nito para sa kanilang mag-ina. At abangan nyo rin po ang mga dadagdag na kagamitan para sa kanila. At unti-unti na natatapos ang trabaho dito. Siguro nasa 90% na rin ang nagawa namin. At good news nga na ngayong araw tatapusin namin ang bahay na ito. Bago tapusin ang bahay na ito, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagsama sa amin simula day 1 ng paggawa ng bahay ni Ate Babylin, sa pag-share ng mga video, sa pag-like. Maraming salamat po. At sa mga naging sponsors po kay Ma'am Rowena, Tita Maria Macnet, at kay Ma'am Betty, maraming salamat po. At isang pamilya na naman po ang nabihiyaan ng maayos na bahay at nabigyan ng pag-asa sa kanilang buhay. Aha? Ba't may bahay dito sa lupa ko? Sinong may sabing magpagawa kayo ng bahay dito? Di ba ito kay Ate Babylin? Aha, ito ay nabili ng aking ina. At itong lupang ito ay ipagmay-ari ko na ngayon. Bakit? At dito kayo nagtayo ng bahay? Kasi nakausap po si Ate Babylin. Okay. Nasaan ang Ate Babylin mong sinasabi? Ay, sabi naman niya okay lang naman na. Hindi pwede ito. Pwede itong patanggal bukas na bukas. Dahil ang lupang ito ay aking pagmamay-ari na nasa akin ang papel. Problema na naman to. Sabi niya, malinis tong lupa na to. Hindi natin masabi yan hanggat wala silang naipapakitang papel dahil ang tunay na papel ay nasa akin. Paano po ito? Nakatayo na po ay. Kung pwedeng buhatin. Lalong madaling panahon dahil ang lupang ito ay akin talaga. Nasaan na nasabi mo nga may-ari ng lupang ito? Sige po, tawagin ko po ha. Wait lang ho. Aha. Babylin? Babylin? Aha, kayo po ba ang nasasabing may-ari ng lupang ito? Hindi niyo po ba alam na ito ay nabili na ng aking ina pagkalipas ng mga 2 taon na po? Lipat na po sa pangalan ng aking ina. May katibayan po kayo? Meron. Sa bahay. Kayo ba? Merong katibayan? Meron po. Di may katibayan kayo. Magkatibayan din ako. Magpakitaan tayo. Ate, paano yan? May papakita siyang document. Talo ba walang problema din sa lupa mo? Meron din po ako. Kapag patayo na tayo ng bahay mo. Pag ito ay napatunayan ko na ang lupang ito ay sa akin, pwede kong ipasira ang inyong bahay na ginagawa na ito. Sayang ang inyong ginastos. Pwede bang makita ang inyong dokumento para sa lupang ito? Pwedeng ilabas ninyo para mapatunayan nyo talagang inyo itong lupa na ito. Pwede pong pakikuha at matingnan natin yan. Sige po at kukunin ko. Sige po. Ay, ano po pangalan nyo? Roberta. Oo. Saan po kayo? Taga Sitio Mawalang Daan. Saan po ito? Alam mo yun? Mawalang daan? Hindi ko naman Parting alam. Maraguo. Okay. Ay, dokumento pala. Pwede bang masilip? Hindi, baka mamaya kunin mo yun eh.
Kaya din nagpapakita sa'yo. Pwede ko ba makita kung sinong talagang may-ari ng lupa? Ayan po, kuya. Ay, hindi man ito pangalan ng aking... Ay, hindi pala ito yung lupa na yon. Pwede ka namin yun. Nasikain. Ay, sorry naman mga kuya, ate. Ako yung nagkamali. Yung aking lupa pa. Bandar yan pa. Okay. Okay lang, hindi pala to akin. Inyo pa talaga tong lupa. Hindi, tuloy nyo lang. Sorry naman. Kamali lang. Dahil ito ang sabi, dito banda rito sa lugar na ito. At akala ko naman ito, ay yung pala dyan pa. Ano bang pangalan hinahanap mo? Marilyn. Kaya pala nagkamali ate. Marilyn, Bibilin. Sorry ate ha. May pasensya na po. Nakakaba naman natin kasi kung kailan na ito yun ha, saka may pupunta dito ng tao. Pasensya na po. Sana maunawaan ninyo. Ako nagkamali. Sana ibigyan nyo pa ng pagkakataon. Next time po, tingnan niyo muna kung sino pupuntahan ninyo para di kayo nagkakamali. Opo, pasensya na po ate, kuya. Ate, sorry. Lakad na po ako. Next time naman, sasabihin mo kung anong pangalan ang hinahanap mo. Opo, pasensya na po. Uuna na po ako. Ay, nako. Nagkamali na naman ako. Ano na yung napagtanungan ko? Pinahamak lang ako. Ay, babalikan ko nga yan. Napagtanungan ko na yan. Pinahamak lang ako dito sa lupang ito. Hindi pala akin. Ay!